ka ng emotional na attachment dyan. Opo. Baka mamaya sabihin ng China, wag na. Gano'n, no? Wag na. Halimbawa, kung umayaw ang China, hindi bibigyan ng recognition. Baka hindi rin maitala. Oo nga po, no? Ang totoo, Sen, kung tinignan ko nga, no, yung record ng UN website nila, meron ng noong pang 2009 na nakalagay doon, yung tungkol dun sa Philippine baseline. Pero, tinututulan ng China at Vietnam. Ayun. Yan nga yung sinasabi ko eh. So, disputed pa rin. Tayo, okay lang dahil tayo nagkakaalaman. Okay? Sige, pangalanan natin kung gusto natin. Lamang kasi yung pinag-uusapan yung mga vlogger. Opo. Nakagagawa ng vlog, sasabihin ganitong pangalan, wala pa nga yung pangalan na yon. Hindi pa nga tinatanggap sa pandaigdigang katawagan ng mga dagat. So kailangan magpakaingat tayo kasi napupulaan tayo. Yun lang naman ang pinakikiusap natin. Sapagkat nakiusap din yung CICC. Si Yusek Ramos. Na anuin po natin, i-educate po natin ang ating mamamayan kasi po marami pong complex issues dyan na hindi pa naliliwanagan. Nagagamit po ng vloggers. Kaya, imbes na maka-educate po, lalo pong nagkakagulo-gulo. Yun ang problema. Tama. Yun palang hindi na ako lalayo kong Laguna Dibay. Paano yung hakop na Rizal? Laguna Dibay pa rin yun, di ba? Kung tutusin, bakala mo sa may-ari, Laguna, di ba? Laguna. Tayabas Bay. Sabi niya, di ba? Akala mo sa Tayabas lang. Hindi ganun. May mga sakop pangalan lang talaga yun eh. Pero sa pandaigdigang patalaan, nandun yung Tayabas Bay. Nandun yung Laguna Dibay. Di ba? Nandyan ang Lingayen Gulf. Yan. Manila Dibay, sakop din ng Bulacan, Cavite. Kaya di ba? Hindi ko malaman kung nagiging emotional sila. Si Kong Dante anti-China. Alam mo, nagiging kamangmangan eh. Naawa, hindi ako nagagalit sa kanila. Naawa pa nga ako pagka ganito yung ginagawa nila. Lalo na yung Commodore na yan. Na nagpasimuno ng lahat ng ito. Tataka nga ako, pala gusto lang yung ma-promote. Alam nyo, Kong, nagtataka rin ako kasi, di ba, nabasa natin, Nelson, pati si dating DILG Secretary, Rapi Aluna, nakisang-ayon pa sa kanya. Kasi pinagbatayan niya yung statement. Hindi naman yung statement ni Tariela. Nakita mo, akala ko yung alunan na yun. May matalino huyot, Kong, di ba dapat? Buong akala ko, ganun katalino yun. Nakita mo, kamangmangan din pala yung ganyan. Parang pumanig pa sa doon sa ibig sabihin ni... Yun ang hindi maganda. Yun ang hindi maganda. Isip-isipin mo, inaakala natin na mamamagitan sa katuwiran. Akala natin nalalaman niya. Isa rin pa palang hindi nakakaintindi. At yung abogado kong na inimbitahan nyo doon sa kamera, yun din ang ginamit na batikos laban sa inyo. Sino yun? Yung, alam nyo na, kung sino man yung abogado na yun, na nagtuturo doon sa isang prominenteng eskwelahan. Hindi ko naman maintindihan ba't tinanggap yun ng eskwelang yun. Oo nga, ako dudal na ako. Bakit nga, no? Isang reputable. Totoo kaya yan. I-research mo nga, baka naman sinabi niya lang yan, pero baka nag-apply, hindi tinanggap. Ewan ko lang, kasi sabi yung nila. ganung... Pinamamarali niya. Nung isang araw ngayon, nagpa-exam ako doon. May mga ganun-ganun pa siya. At saka yung hindi ganun yung umpisa niya Ako po'y abogado kanya at ako po'y nagtuturo sa ganito. Dahil nga po, kung busy ako kung minsan, hindi ako nakakapag-vlog. Hinahanap po ako ng mga... Siyam na vlog daw po, isang araw kong Hinahanap ako. Opo. Ibig sabihin, kung siyam na vlog isang araw, di wala nang trabaho pala ito. Hindi na ito nagpa-practice kong, di ba? Hindi ko malaman kung paano hinahanap Nako po. Yung tanongin ko siya, kahit isa, wala siyang masabi. Mayroon pang isang abogadong babae na naman, gagaling-galingan din kong. Kayo daw ang nagsubo sa TRICOM para imbitahan yung abogado na yun. Yun ang kanyang konklusyon. Bakit? Hindi nga ako membro doon. Yun na nga po. Sabi ko, paano siya makapagbibigay? Yun nga ang motion niya, hindi tinanggap Hindi yun ba? Pa kayo mag-submit ng pangalan para kung sinong imbitahan. Sabi niya, hindi. Ako sa tingin ko, si Kong Dante ang talagang nagsubo, nakiusap sa TRICOM para imbitahan itong si Atty. ganito. Nakita mo, puro lang sila, puro lang sila haka-haka. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin kung sino lang ang nagsasabi ng totoo. Ayun. Pati nga yung motion ko, hindi tinanggap dahil hindi ako member, di ba? Oo nga, Pero makikita mo, doon sa isang komite, yung Congresswoman Franz Castro, hindi na siya membro doon, pero siya yung nag-motion para ipakulong yung Zulaika Lopez. Ay, hindi ba siya membro doon? Hindi siya member doon. Hindi ba tag-apiran pa nga sila ng mga member, Pero chairman? alam ko hindi siya member doon
Ganda ba? Kinongratulate checkin- nga siya eh. checkin nyo kung member siya ng good government. Ganun ho ba? Bakit hindi nyo ba pwedeng i-check? Ay, check ko natin yan. Committee on Good Government. Tapos ipakikita ko sa inyo, Oo. bago tayo magtapos, Opo. na siya mismo ay pinayagan na mag-motion. Tinanggap ko. Napanood natin yun eh. Opo. So makikita mo ngayon kung sino yung inconsistent. Pa-check mo doon sa ating staff. Pag kayo hindi pwede. Kung miyembro siya ng good government. Good government yun, hindi ba? Opo. Nung si Zulaika Lopez pinakontempt niya. At pagkatapos ng i-contempt niya, umakyat siya doon sa podium, di ba? Nagkamayan pa sila. Kasi may nagsabi sa akin na hindi siya member. Ako naman, marami akong ginagawa. Hindi ko na-check. Kaya baka gusto nung check-in. Check naman sa avatar ni Nelson. Marami pa naman panahon. Anyway, Kong, last na lang sa punto nitong West Philippine Sea. Kasi ngayon kung naobserbahan natin. Wala nga West Philippine Sea. Ito yung punto South China Sea. Ang punto na lang dito ngayon ko sa huli, kasi para dito maulit-ulit natin, para bagang ang politika at ang kampanyahan ngayon sa Pilipinas, isang pro-China at saka isang anti-China. Di ba? Yun ang na hindi dapat mangyari yun. Sapagkat alam mo, yung pangungusap ng Pangulong Bongbong, sa unang zona niya, natatandaan ko pa, Opo. ang Pilipinas is a friend to all and a foe to none. Yes. And a foe to none. Ibig sabihin, kaibigan nating lahat at wala tayong kalaban. Wala tayong kaaway kahit isa. Yun naman ay nakasalig doon sa neutrality policy ng ating saligang batas. Yung independent foreign policy. Tama po. Kaya hindi dapat magkaroon ng pro-China, anti-China. Dapat kaibigan natin lahat ang mga bansa. Yan ang tamang polisiya sapagkat yan ang nakasalig sa ating saligang batas. Well, yun po ngayon kong ang trend ng kampanyahan. Pero balikan natin, sinasabi si Nelson kanina, nakita niya na matagal nang ipinipilit nga yan. Yung West Philippine Sea na ipangalan. Meron tayong bagong maritime zone kaya gustong ipasinag dyan. Kasi ako, kabisado ko yan. Opo. Makikita mo lamang yung salitang West Philippine Sea, Section 2 at saka Section 5 ng bagong batas na yun. Ganun po. So, hindi nakadeklara talaga. Hindi, sinabi na itong karagatan na to ay tatawagin nating West Philippine Sea. Pero tayo lang yun. Hindi pa recognize. Kaya nga, domestic law natin eh. Ang pinag-uusapan natin, pagka isinama mo yung sigalutan sa South China Sea, international law na eh. Ayun nga, tama. Kaya pinipilit kong sabihin sa kanila na i-distinguish po natin ang domestic law at saka yung international law. Para hindi po tayo nalalagay sa alanganin at hindi po tayo napapahiya. Yun lang naman ang para sa akin. Para ito'y matapos akong, sino ang dapat gumawa nito para kilalanin ng buong mundo? Yung proseso, pakiusap natin, kikilalanin po ninyo. Kasi po, ito pong karagatan na to, kaya namin nilagyan ng West Philippine Sea, ito po yung aming, ito po yung sakop ng aming exclusive economic zone. Sa totoo lang, ito naman po'y pinayagan po ng UNCLOS. Kaya payagan po ninyo na tawagan namin ito na West Philippine Sea. Kilalanin pagka ng nagbotohan, mundo. halimbawa, in-approve, inilagay na yung West Philippine Sea, okay na tayo. Yan ang Meron na. sabihin. Meron na. Yun pala ang proseso. So, sa haba-haba ng panahon. Isip-isipin mo yung Tariela, guguluhin niya ito. dapat pala siya ang manguna sa pagpipetisyon kung ano dapat gawin, di ba? Hindi siya pwedeng manguna, hindi niya naiintindihan. Hindi pala numero. Baka mapunta tayo kung saan. Anyway, Sino hinahanap yung miyembro ng